Ay, hindi siya kasali. Wala yung pangalan niya. Di ba? Mabubutasan kasi siya. Ma-midnight, di ba? Ito, yung sunod, mga kababayan. General Torre. Ano naman ito, mga kababayan? Dahil daw, ito, DDS vlogger at trolls nasa likod ng pagpapakalat ng fake news sa bansa. According yan. Walang makuha itong mga DDS vloggers. DDS vlogger, yung nagkuha niyan, ang nag-post niyan. Which is totoo naman. It is an outrage. Diba? Eh kaso nga lang, ang incident yung pinapakita niya, wala sa Pilipinas. So it's crazy. Walang magawa. Ganito inilarawan ng Philippine National Police ang mga kumakalat na video sa social media na tila nagpapahayag ng kawalan ng kaayusan sa bansa. Gaya na 3 individual na nagharang ng mahabang upuan sa kalsada na tila pinalalabas na nangyari sa Pilipinas. Ayon kay PNP Chief Police General Nicolas Torre III, base sa kanilang investigasyon, sa Indonesia nangyari ang nasa video. Diba? This is a violation of community standards. Pinapakita na may mga kabataan na naglagay ng upuan sa gitna ng kalsada. Ang problema, nasa Indonesia yan. Ang plate number, Indonesian plate. Bukod sa nasabing video, may isa pang nagpapakita ng pagpasok ng isang individual sa loob ng bahay at pinagtataga ang nasa loob. Yan nangyari sa Vietnam. Time nga ni tatay nila, may na-armalite nga sa gitna ng Commonwealth eh. Di ba? Proud pa sila. Di ba? Wala na talagang magawa, kundi ito na lang ang kanilang ginagawa. Pasamain ang mukha ng ating bansa na para bang napakagulo natin. Hindi rin aniya sa Pilipinas nangyari ang pambubuli at pambubugbog sa isang estudyante na nag-viral sa social media. Ang mga markings na yan, tinignan natin sa mga t-shirt ng mga markings, wala talaga sa Pilipinas yan. Sinabi ni General Torre, malisyoso ang pag-upload ng video para palabasin na magulo sa bansa. Kaugnay nito, gumagawa na aniya ng hakbang ang PNP laban sa mga nagpapakalat ng mga fake news kagaya ng natura mga video na nagpapakita o naglalarawan ng hindi magandang imahe ng pulis. Diba? Kita nyo mga kababayan? Kapag DDS, wag na po kayo mag-expect na hindi fake news yan. Ang totoo po na hindi fake news, yun pong pagmumurahan ni Harry Roque at ni Alvin dahil sa humba. Kaya, yun ang hindi totoo, yun ang hindi fake news. Yung mga DDS na nalalamuti sa alahas, yung nguya ng nguya, lamon ng lamon, yung kulot ng buhok, kaya, habang nagmumurahan dahil sa humba. Ganun ang mga DDS, mga patay gutom. Nakakahiya, no? Kita nyo? Dahil sa humba, nag-aaway. Tapos nakikita mo naman yung mga alahas dito, ang kakapal. Tapos kung makalamon, parang patay gutom. Ganyan ba mga frustrated? Kaya minsan natatawa ako mga kababayan, sabi ni Sarah, kaya ako nag-iikot sa iba't ibang bansa kay frustrated na ang Pilipinas. Frustrated na mga Pilipinong OFW. Putang ina, frustrated ba yung tingin ninyo? Namumuliti sa alahas? Nakakapagyati-yati pa? Tapos naka-sports car pa, umatin sa rally niya, nagbibigay pa nga ng relo yung isa? Yan ba yung frustrated? Nakakapag-ambag pa nga ng 6KD eh. Tapos frustrated? Frustrated sa humba? Ay Diyos ko mga kababayan. Kaya tignan ninyo no, kapag magsalita tayo dito ng totoo, katulad niyan, sabi ko, magigilit ako sa liig kung makauwi si Digong. Hindi nakauwi, sasabihin nila agad, fake news ako, hindi ko daw tinupad. Paano ko tutuparin na magilit ako? Hindi nga nakauwi. Tapos galit na sila. Tapos, nung sabi ko sa TikTok na si Digong, mamamatay na lang, hindi pa rin makakauwi. Galit na galit sila kasi tumatawa daw ako. Totoo naman. Sa tingin nyo ba tatagal pa si Digong, aabot pa 2026 yan dyan? Baka nga hindi naabot January 1 yan, patay na yan eh. Yan ang totoo mga kababayan. God forbidden na hindi magkatotoo yung bunganga ko. Kasi ilang buwan na ako simula nung naghamon ako, Marso. Marso naghamon ako. Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto, Setyembre. 6 na buwan na po, hindi pa rin nakauwi si Digong. Baka nga January 1, 2026, mamamatay na yan dyan. Hindi na makakauwi yan.
Galit na galit ang mga bubong DDS. Mga putang ina nila, God bless. Yeah? Tignan nyo, mismo PNP na nadeklara. Ngayon, alangan naman mga DDS. Alangan naman sasabihin ninyo, fake news pa rin kami. Alangan naman sasabihin ko, gumagawa-gawa kami ng kwento dito. Mismong si General Torre na ang nagsabi na mga DDS vlogger ang nagpapakalat. So, ibig sabihin, hindi kami, hindi ako fake news. Mismong PNP, PNP chief na yan nagsabi na fake news ang mga DDS vlogger. Tapos, hindi nyo pa matanggap? So, anong gusto ninyo mangyari? Sasabihin ni General Torre na ako fake news? PNP chief na ang nagsabi, lahat ng pinapakalat na video, puro nangyari sa ibang bansa, hindi naganap dito sa Pilipinas. DDS vlogger lang ang nagpapakalat niyan para masira ang administrasyon, para masira ang Pilipinas, para katakutan, para kasi gusto nila bumagsak ang ating bansa. Hindi nila iniisip na kapag bumagsak ang ekonomiya natin, babagsak din sila. Hindi nila, ganyan ang sakit ng mga DDS. Sisiraan ang administrasyon. Sisiraan nila si Marcos para hihina ang ekonomiya, babagsak ang turismo, kasi puro gulo puro patayan ang nakikita ng mga turista. Hindi nila iniisip na kapag bumagsak ang Pilipinas, babagsak din sila. Niya? Akala mo pag bumagsak ang Pilipinas, lilipat sila ng Mars. Hindi sila nag-iisip. Sa tingin siguro nila, pag sirain nila ang administrasyon, pag sinira nila ang Pilipinas, hindi sila maniniwala, hindi sila madadamay. Diba? Kung bumagsak ang Pilipinas, babagsak din kayo. Tanga. Huwag kayong mag-expect na kahit presidente yan si Sara sa 2028, hindi kayo ikakayaman, hindi kayayaman dyan. Kahit pa lahat ng Duterte may hawak sa posisyon sa gobyerno, hindi kayo yayaman. Putang ina, kahit nga nung naging presidente si Digong, walang supporter na DDS na yumaman. Sila-sila lang, gabinete niya, ang nagkakapera. Di ba? Diyos ko, mga tanga totoo yan. Ma'am Ganing Ariola, Ma'am Tis Malbataan, maraming salamat po. Kita nyo yan? Kung hindi ba naman mga tanga-tanga? Sisirain nila ang Pilipinas, sisirain nilang administrasyon. Akala nila pag bumagsak ang Pilipinas, bumagsak ang ekonomiya, hindi sila madadamay. Ito mga DDS gusto ko kayo bigyan ng example. Pag bumagsak ang ating ekonomiya, mamahal ang bilihin. Tataas ang mga bayarin. Saan ba kayo nakatira? Di ba? Kaya si General Torre na mismo nagsabi, galing sa mga DDS, yung mga fake news vlog na yan. Mga edited na pinashare nila. Ngayon, pag bumagsak ang ekonomiya, magmamahal ang bilihin. Tataas ang bayarin. Saan ba kayo nakatira? Di ba? Sa West Philippine Sea? Sa Pilipinas din kayo nakatira, pagising nyo, amoy burak pa rin. Pagising mo, puro basura, baha pa rin. Humba pa rin yung pag-aagawan ninyo. Di ba? Tapos pag-iinitan ninyo yung administrasyon, hindi ba kayo nag-iisip? Pag bumagsak ang ating ekonomiya, magmamahalan lahat ng bilihin, magtataasan lahat ng bayarin. Saan ba kayo nakatira? Sa Mars? Kininam. Mapisting yawa. Bakit nabubuhay pa kasi kayo? Dapat sa inyo mga DDS, pagsisilaban kayo para maubos kayo. Dapat sa inyo pagsisilaban kayo Bakit? Kung nakita ko lang, kung ako lang ang presidente ngayon, tapos malaman kong DDS ka, silaban kita. Kung si Diego nga, nagdeklara ng shoot to kill sa mga adik, kayo pa kaya, naninira kayo sa administrasyon. Alin ang mas malala? Yung adik na naghihit-hit lang, naghahanap lang na mabiktima, or kayo na araw-araw naninira sa social media? Sige nga. Alin ang mas malala? Yung mga adik na pag walang shabu, hindi siya magiging adik kasi walang panggamit Kaysa sa mga DDS na araw-araw nagpo-post ng fake news, nag-aaraw-araw naghahanap ng mabiktima sa social media. Di ba? Yan ang totoo.
Mas malala pa kayo sa adik eh. Buti pa nga yung adik, pag walang shabu, hindi umaandar ang kabaliwan. Kayo araw-araw kayo na nag-social media, tapos sigaw ng sigaw, naghirap ang Pilipinas, pero may pang TikTok. Ha? Tingnan ninyo, mga DDS, kung hindi ba naman kay tanga, naghirap ang Pilipinas dahil si Marcos ang presidente. Frustrated ang Pilipino, sabi ni Sara. Pero may pang TikTok. Pero may pang ambag na 6 kid eh. Saan yung naghirap? May pang load. May pang panood ng jet ski holiday. Diba? Kita nyo yan? Diyos mio, Marimar. Tapos sasabihin, naghihirap ang mga Pilipino nung naging presidente si Marcos. Pero ang dami ninyong load, pampakalat ng fake news. Diba? Kung hindi ba naman kayo mga syunga? Tignan ninyo, mismong PNP chief na ang nagsabi, fake news ang mga DDS vlogger. Hindi ba kayo nahihiya? Yeah. May pang-salon. Yeah? Namuliti yung mga alahas. Tapos sabihin ni Sara, frustrated. Tapos kung makakain ng humba, putang ina, nagmumurahan pa. Diba? Tita Gali vlog. 6 KD at 10 KD each Sir Kent. Diba? Diyos mio, Marimar. Sasabihin, naghihirap ang Pilipinas simula nung si Marcos ang umupo. Saan ka nakakita na naghihirap pero mas mabilis pang manood ng bold? Yeah? I-search ninyo sa Google ngayon, ano ang pinaka-the best na search sa Pilipinas? Pornhub. Tapos sabihin nyo, naghirap. May mga load pa kayo panood ng bold. May load kayo pang pakalat ng fake news, tapos sabihin yung maghirap. Alin ba inunan yung bilhin? Yung load o yung bigas? Yeah? Kaya nga sabi ni Sara, wala akong pakialam kahit masira kayo. Kasi sisirain ko talaga kayong lahat. Yeah? Yan ang sabi ni Sara. Okay, Ninam. Mga fake news kay mga animal kayo. PNP chief na ni mismo nagsabi, mga DDS vlogger. Pag sinabi nating DDS, Duterte diehard supporter. Kita? Anong meaning ng DDS? Duterte diehard supporter. Nagpakalat ng fake news. Putang inang yan. So ito pa. Sunod mga kababayan. Kita ninyo yan?